O wala bagang kapangyarihan sa putik ang magpapalyok upang gawin sa isa lamang limpak ang isang sisidlan sa ikapupuri at ang isa'y sa ikahihiya? O, tenyo, yung magpapalayok, bahala siya kung anong korte nung kanyang palayok. Kung malaki, kung maliit, walang tutol yung meron ka ba nakitang palayok na humawak ng placard? Ba't ang liit-liit ko, ang liit-liit ko? Wala namang ganun eh. Walang tutol yung silya sa gumawa sa kanya. Tayo rin, wala naman tayo pwedeng itutol sa Diyos eh. Kaya kung ang ilong mo'y medyo pango, huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango. Di ba ganun? Tama naman yun eh. Gusto ng Diyos pang, hindi naman yata tama yun, ba't ang ilong ko pangit? O yung ilong ko mukhang kamatis na nakatumpok. Yun namang isa ng ilong, parang Pico de Loro. Hindi naman ikatama yata yan. Dapat kung ang Diyos ay pag-ibig, dapat pare-pareho tayo lahat ng ilong. Sige, susundan ko kayo. Lahat tayo pare-pareho ng ilong, matangos. Pare-pareho ng mata. Pare-pareho ng kilay. Pare-pareho ng pilik mata. Pare-pareho ng buhok. Pare-pareho ng taas. Pare-pareho ng kulay. Anong labas natin? Magkakamuka. Pagka mayroong isang nagnakaw, tinutugis ng mga pulis, nahalo sa marami, magkakamuka eh. Ano kaya mangyayari sa mundo? Di pa kaya pagkagulo-gulo ng mundo ngayon? Pero mo'y nandun ka sa courtroom, andun yung akusado, kamukha na yung judge. Kamukha yung abogado. Wala tayong pakialam sa Diyos, basta bahala siya, no? Ang kailangan po natin sumunod sa Diyos. Yun. Pag sinabi niya, huwag tayong tututol. Alam niya ang mabuti sapagkat siya ang may gawa. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Ganun po yan. Sige, salamat. Salamat po. Marami pa sana akong gustong pamangkot doon ko na pamangkot to sa sa akin doktrina. Kasi pagbigyan muna natin iba kasi marami pa po. gustong Kung tumanong. gusto niyo po makinig po kayo ng doktrina namin, lahat po ng tanong masasagot doon. Ako rin po ang maririnig niyo noon. Ba't makinig po kayo? Sige po, salamat Sige po. po, salamat po. Ginoong Danilo Poster, isa pong Katoliko. Magandang gabi po, Brother Eli. Magandang gabi po. Yung aking katanungan ay kailangan po bang saktan natin ang ating katawan para maano natin yung kasalanan? Mali po yun. Yung ginagawa sa Katoliko, nagpipinitensya, sinasaktan sarili. Labag po sa Diyos yun. Sa Biblia, labag yun. Pakinggan nyo sa Colosas 2, ganito ating mababasa sa versikulo 23. Ang mga bagay na iyay katotohanang mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa at sa pagpapakababa at sa pagpapahirap sa katawan, ngunit walang anumang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman. Hindi naman mo yung katawan mo, sinugatan mo, mapapatawad ka sa kasalanan eh. Lalo pang madadagdagan ang kasalanan mo. Kasi yung pong kasalanan, ang kahulugan sa Biblia niyan ganito. Sa unang Juan 3:4, ganito nakasulat. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Ang kasalanan po pagsalangsang sa utos. Pagka nilabag mo yung utos, nagkakasala ka. Ano po ba utos ng Diyos? Pakinggan nyo sa 19 ng Levitico. Pakilagay sa screen. 28. Huwag ninyong kukudlitan ang inyong laman dahil sa namatay. Ni huwag ninyong lilimbagan ang inyong laman ng anumang tanda. Ako ang Panginoon. Kahit nga lang tatuan mo yung sarili mo, bawal eh. Kudlitan mo, bawal eh. Yung papahirapan mo. Ang may-ari niya ng Diyos eh. Iniingatan nga ng Diyos yan. Sinisira lang natin eh. Tingnan ninyo ang Diyos. Binilagyan tayo ng tinatawag sa katawan na yung defense mechanism. Yun po ang tawag sa siyensya, yung immune system. May panlaban tayo. Bawa, nahigop mo o nasinghot mo yung mikrobyo o virus. Nandito pa lang yun sa may nasal cavity na kung tawagin yung mga sinuses dyan. Hahatching ka na ng hahatching. Sisipunin ka kasi yung effort ng katawan ilabas yun eh. Kaya sisipunin ka para lumabas yun eh. Kung meron diyang marumi, para lumabas yun. Kung merong mikrobyo, para lumabas. Ang katawan po natin merong defense mechanism, yung ating immune system. Ngayon, ano ibig ko sabihin?
may pandepensa ang katawan natin. Ganyan, gusto ng Diyos maingatan yung ating katawan. Binigyan tayo ng depensa. Meron tayong panlaban sa mga mikrobyo, mga sakit. May ginagawa ang katawan. Halimbawa, merong pumasok na virus. Ang virus po at saka bakterya, nabubuhay po yan sa normal temperature eh. Ngayon, pagka mataas po ang temperatura, pag mainit, namamatayan. Kaya tinyo pinakukuluan natin yung mga bagay na dapat pakuluan para mawala yung mikrobyo. Ang katawan, pagka may pumasok na mikrobyo, may infeksyon, patataasin ng katawan ng kanyang temperatura, kaya tayo nilalagnat eh. Yun pong lagnat, hindi po masama yun per se. Panlaban ng katawan yung para mamatay yung bakterya at saka yung virus. Tingnan niyo yung mga bakuna, yun inilalagay sa ref yun eh. Kasi gusto nila yung malamig eh. Pagka mainit, mamamatay sila, hihina. Kaya ang panlaban ng katawan, pag may infeksyon, may viral infection o bacterial infection, pinatataas ng hypothalamus yung ating temperatura kaya tayo nilalagnat. Para wag masyadong makarami yung bakterya, wag masyadong kumalat. Yun po ang defense mechanism ng katawan. Meron na tayo diyang natural na pansanggalang sa katawan. Dahil gusto ng Diyos maingatan niyang katawan. Pakinggan niyo po sa unang Tesalonica 5:23. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan. Na, At ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo. Kristo. Gusto ng Diyos maingatan buo yung katawan, kaluluwa at espiritu. Tapos sisirain mo. Tayo, kalukuhan yung tinuro sa atin. Biro mo kukuha ka ng panghampas, hahampas-hampas kang gano'n. Sa Pampanga sa amin, merong panghampas yung mga tansa na igaganon doon sa nagdudugo. Yun po, maling-mali na aral ng Katoliko. Para ka raw mapatawad, parusahan mo katawan mo. Hindi po. Ang pagpapatawad sa kasalanan nakukuha sa pagsisisi. Pananalangin, pagpapatawad. Bawa, may nagkasala sa'yo, magpatawad ka para ikaw naman patawarin din ng Diyos. Marami pong remedyo para tayo mapatawad sa kasalanan. Hindi po ang pagpapasugat o pagpapahirap sa katawan. Maling-mali po yun. Kaya alam nyo, kung ako Katoliko, siguro magbasa kayo ng Biblia. Magbasa lang po kayo, matutuwid ang ating paniniwala. Ayun. Kaya kailangan po salita ng Diyos ang ating pag-aralan, Biblia. Tingnan ninyo, nagpapahirap mo yung katawan mo, mali naman pala ginagawa mo, kasalanan pa sa Diyos. Kasalanan po yun. Wala pong bata si Kristo yung katawan mo, pahirapan mo. Wala po. Maraming salamat po. Salamat po. Romeo Dioso, isa pong protestant. Magandang gabi po, brother. Magandang gabi po. Meron po ako nais na itanong kasi tungkol po doon sa Garden of Eden na sinasabing holy place. Nagtataka lang po ako sa tagal ng pagiging protestant ko kasi po doon sa Garden of Eden sinasabi ay banal na lugar kung bakit po nakapasok doon ang demonyo para tuksihin si Eva. Ito po ba'y pinalano rin ng Diyos sa kanila? Unang-una po, wala pong plano ang Diyos na masama sa tao. Yun po, we must be guided by that principle that God has not made anything bad for us. Pakinggan niyo po sa 1:31 ng Genesis. At nakita ng Diyos ang lahat ng kaniyang nilikha at narito, napakabuti. Ayan, ang suma total ng lahat ng nilikha ng Diyos, napakabuti po lahat. Sa English, ang pagkakasabi diyan, And God saw everything that He had made, and behold, it was very good. ayan, wala pong masama, very good. Lahat ng ginawa ng Diyos, puro mabubuti. Ngayon, yung kasamaan, yun po'y dahil sa pagpapalalo at pagmamataas ng isip ng isang anghel. Yun na nga po si Lucifer, si Satanas. Ngayon, at tanong nyo, bakit siya nakapasok doon sa Garden of Eden. sa Garden of Eden? Actually, hindi naman po siya, hindi naman siya welcome doon eh. Meron lang, kumbaga, unwanted visitor siya. Kaya lang, pinatuloy siya nung may-ari. Ang may-ari po kasi yung mag-asawa eh. Ang sabi ng Biblia,
lalangin natin ng tao, tapos nilalangan tao ayon sa kanyang larawan. At binigyan siya ng kapangyarihan sa isda, sa dagat, sa ibon sa ipapawid, at sa lupa upang kanyang supilin. Therefore, the total authority rests on man. Nasa tao ang kapangyarihan. Kung matok si Satanas, pinapasok ni Adan at saka ni Eva. Nakapasok. 5:12 ng Roma. Pakinggan niyo po. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatay sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Hindi naman po kasalanan ng Diyos eh. Binigay nga sa kanila, binigyan sila na inkargado sila. Binigyan nga lang sila ng bilin. Huwag kayong kakain. Doon sa pagbabawal na yun, doon pumasok ang daya ng demonyo. Pinapasok ni Adan at saka ni Eva. Kaya wala po tayong nun. Wala tayong magagawa ron. Napapasok nung may-ari. Kaya nagkadamay-damay na po. Okay pa, maliwanag yun. Isa pa ho. Sige po. 30 years na akong converted sa sa Protestant. Turo sa amin si Jesus Christ ang daan patungo sa kalangitan. Pero nung mabasa ko po yung ang dating daan, nagtaka ko, matagal, meron kasi yung kaibigan, best friend na kasama ko sa gawain. Pagkagaling ko po sa Saudi, nagulat ako dating daan. Gusto kong maunawaan sino po ba yung dating daan? Hindi po ba ito si Jesus Christ na sinasabi sa John chapter 14 verse 6? Alam niyo po, si Kristo ay daan na nasa loob ng daan. Ang alam kasi ng Protestante, isa lang ang daan Ito nyo, sabi ni Pablo sa 22:4 ng Gawa, ganito. At aking pinag-usig ang daang ito hanggang sa pagpatay, na tinatalian at ipinapasok sa mga bilangguan ang mga lalaki at gayon din ang mga babae. Meron siyang inusig na daan na binubuo ng mga lalaki at babae, pinapasok niya pa sa bilangguan, pinag-uusig niya, pinapapatay pa nga niya. Alin po yung pinag-uusig niya na yun na daan? Pakinggan niyo po sa 1:13 ng Galacia. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paano ng aking inuusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Si Diyos. Pablo po kasi dating Hudyong, relihiyon ng Hudyo. Nung mangaral si Kristo, natatag ang iglesia ng Diyos, inusig niya po ang iglesia. Pati mga